yung mga dakon kapag sasapit na po yung dapit hapon o gabi, nagpo-fold up po na coniferous tree na ginagamit sa cleansing at sinasabi po na ito sa ibang culture ay ginagamit sa mga ritual. Mga halamang dapat ilagay mo sa iyong altar or dun sa mga puok, panalanginan, yung lugar kung saan kayo nagninilay-nilay. Binabalance niya po yung energy, Sinasabi niya po na ito ay magandang ilagay sa ating mga... Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-usapan po natin mga halamang dapat ilagay mo sa iyong altar or dun sa mga puok, panalanginan, yung lugar kung saan kayo nagninilay-nilay, humihiling na matupad ang inyong mga pangarap. Dyan po ano-ano kaya yung halaman na pwedeng ilagay dyan. Malalaman nyo na po sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, Pag-usapan po natin ngayon, yung mga halaman na pwede nyo pong ilagay dun sa inyong mga altar, Kasi, usually sa ating mga bahay, meron tayong isang lugar dyan para sa ating spiritual na pangangailangan, Ito yung lugar na tahimik lang, lugar kung saan tayo ay nakakapag-relax at nakakausap natin yung ating Diyos, yung pinaniniwalaan natin. Sa Kanya tayo nagdarasal na matupad yung ating mga kahilingan sa buhay. At syempre, ito yung lugar kung saan nag-e-energize tayo, ng ating mga kaluluwa at pati na rin ng ating katawan, At kadalasan po kasi yung ating nilalagay dyan, yung mga pampagandang halaman, Katulad po ng mga bulaklak, yan, flowering plants na magaganda sa mata. Pero alam nyo po ba na merong mga halaman na sobrang lakas nung kanilang kapangyarihan para magproteksyon, And kadalasan nga po sila yung ginagamit sa mga spiritual practices, sa mga rituals, yan po para magprotect sa atin sa mga evil energy. So meron po ako dito na 8 halaman sa aking listahan, Isa-isahin po natin yan. Ikutin natin yung ating garden. Papakita ko po sa inyo yung itsura. Baka meron na po kayo nito, nung mga yan. Tapos pag-usapan na rin natin yung mga halaman na yan. Kaya samahan nyo ako. Sa una po nating halaman ay ang mga rosemary, hindi lang po siya isang halaman na kilala sa pagiging masarap na herb, na ginagamit po natin sa pagluluto, Kasi ito po pwede nyong gamitin sa mga roasted recipes nyo, yan, sa mga inihaw, pampabango at pampalasa, Pero po bukod dyan, ito po ay mayroong protective properties na ginagamit po, sa ilang practices, na makakatulong po sa ating spiritual na pangangailangan. Ginagamit din po yan sa ibang bansa sa mga ritual na talagang nagpapaganda ng kanilang pakiramdam, At pagkatapos niyan ay para silang nalilinis yung kanilang katauhan. So ito pong rosemary, maganda po yan, na ilagay kung saan po kayo ay nagpapahinga at taimtim na nagdadasal. Dahil po kung mapapansin nyo po yung amoy nito, parang kapag nanood sa inyong mga katawan at pakiramdam ay para kayong nalilinis, At sinasabi nga po na kapag malinis po yung ating budhi, yung ating kapaligiran, kapag nanalangin tayo, is mas nagiging mataimtim, Kaya naman kadalasan na yung mga hiling natin ay maaaring matupad. Sa pangalawa naman po nating halaman, ito pong juniper. Yan, yung juniper po, before, talagang nakikita ko lang yan, tapos hindi ko pinapansin, Actually, hindi ko alam kung ano yung simbolismo niya,
alam ko lang nagpapaganda yan lalo na sa mga outdoor area, no? Pero alam niyo po ba na ang juniper ay isang coniferous tree na ginagamit sa cleansing, ano? At sinasabi po na ito sa ibang culture ay ginagamit sa mga rituals. May abilidad po siya na mag-ward off ng mga negative energy at syempre po nagdadala po siya nung pakiramdam sa atin ng katahimikan at tranquility na rin. Pansinin niyo po yung kanyang mga dahon, ano, napakagaganda po niya, ano, at napakalamig sa mata, no, na talagang kapag tititigan mo ay talagang magpapawala ng mga problema mo at isipin sa buhay. Kaya po ito maganda rin po yan na ilagay nyo sa inyong altar. Sa pangatlo naman po nating halaman ay ang rose. Yan. Yung mga rosas po, talagang alam na natin yan, ano, na paboritong paborito, no, dahil sa ganda po ng kanyang mga bulaklak. Gumawa nga po tayo ng ilang video tungkol po sa mga rosas, yung ibig sabihin po ng mga kulay ng bulaklak niya, no. Pero best known din po itong rose at tinatawag na heart opening, ano, plants at sinasabing healing plants na din. Meron po siyang talagang great characteristic para mag-energize at makabuo ng protection, ano, para sa atin. Ito pong mga rose ay mayroong high vibrations din po na nakaka-revitalize sa atin. Kung ma-expose po tayo, no, sa mga di magagandang pangyayari sa ating buhay, ang rose po ay isa sa mga halaman na talagang magpapa-uplift ng ating pakiramdam. Kaya maganda rin po siyang ilagay sa altar. Yung pang-apat naman po nating halaman, ito po yung peace lily, no. Ini-improve po niya yung flow ng positive energy. Pansinin niyo po ang mga peace lily, no, yung kanya pong mga dahon, may mga lumalabas po na mga moisture, ano, na parang mga tubig na talaga pong nagpapalamig nung ating pakiramdam, ano. At sinasabi nga po na the best ang mga peace lily sa pag-transpire nung mga oxygen, ano, at ito pong oxygen na to, yan po'y tumutulong sa atin para mapaganda yung ating kalusugan. Ini-improve din po niya yung flow ng positive energy sa ating tahanan, ano. At sinasabi nga po na ang peace lily ay sumisimbolo ng peace and tranquility. Yung kanya naman pong puting bulaklak na napakaganda ay talagang sumisimbolo ng prosperity. Kaya po kung halimbawang ating mga dasal ay tungkol po sa ating estado sa buhay, yan po, maganda po na meron tayong peace lily. Sa panglima naman po nating halaman, ano, ito pong halamang ito, yung basil, ano, itinuturing po siya na talagang banal na halaman sa India, no, dahil po dun sa kanyang antioxidant properties. Siya po ay ginagawang harness, ano, para sa mga positive energy na nasa ating bahay. Kung alam po natin, itong mga basil ginagamit lamang sa pagluluto, ano, at talagang masarap na spices, ano, napapabango yung pagkain at nagkakaroon ng kakaibang flavor, ano. Pero ito po nga mga basil, often po silang ginagamit, no, as purifications and protections. Kaya napakaganda rin pong ilagay po niyan doon sa ating mga pook dalanginan at sa ating mga altar. Sa pang-anim naman po nating halaman ay ang mga snake plants. Naku, ang snake plants, ano, talagang laging kasama yan sa ating mga house plants na pang-display, no? Kahit sa ang parte nga ng bahay po pwede ito, no? Pero pwede rin po siya dun sa ating mga altar, ano? Dahil ang snake plants po ay sinasabing mayroong protective barrier against sa evil energy, no? At ito po ay ginagamit, ano, sa paglilinis ng ating soul, ano? According po sa Vastu Shastra, no, na sinasabi pong ito ay dahil naglilinis ng hangin, nililinis niya rin po yung ating mga soul, ano. Kaya naman po, napakagandang ilagay po doon sa ating mga altar, ano. Actually, may iba't iba pong varieties nito, no, yung ating mga snake plants, at maaari kayong pumili, depende po sa laki ng inyong paglalagyan, ano. Maaari po kayong gumamit ng maliit, kung i-display nyo po sila sa ibabaw ng inyong mga table, at pwede rin naman po yung malaking snake plants, ano, kung halimbawa naman po malaki yung space nyo doon sa inyong
inyong mga lugar na dalanginan. Sa pampito naman po nating halaman, ito pong mga orchids, ano. Yung mga orchids po, binabalance niya po yung energy, no. Sinasabi nga po na ito ay magandang ilagay, ano, sa ating mga pook dalanginan. Minsan po do sa mga grotto, sa outdoor, mapapansin niyo po na meron silang display ng mga orchids dahil yung mga bulaklak po nito napakaganda, no. Pero po bukod niyan, sinasabi nga po dahil yung ating pook dalanginan, diyan natin binibigay yung ating mga wishes, yung ating mga prayers. Ito po kasing mga orchids, lahat na po ay sinisimbolismo nito. Magmula po dun sa pagiging happy ng marriage, yung sa ating mga career, at syempre po sumisimbolo ng beauty, strength, at prosperity na rin po, ano. Kaya napakaganda pong ilagay dun sa ating lugar kung saan po tayo humihiling ng mga bagay na nabanggit natin, ano. At yan pong orchids, isa po yan dun sa mga halaman na talagang magbibigay sa atin ng proteksyon laban po dun sa mga masamang espiritu at saka po sa mga negative energy. At sa panghuling-huli nating halaman, ano, ito pong mga kalateya. Tinuturing po kasi prayer plant siya dahil po yung kanyang mga dakon kapag sasapit na po yung dapit hapon, no, o gabi, nagfo-fold up po, no, at talagang parang tumitiklop na katulad ng mga kamay, at ganyan-ganyan po yung simbolo natin sa pagdarasal, ano. Sinasabi po na sumisimbolo ito ng gratitude, devotion, and focus, ano. Kaya maganda pong ilagay sa ating mga altar. At ito po sumisimbolo rin ng good luck at nag-a-attract po ng positive energy. Kaya naman po maganda rin po siya, at isaalang-alang nyo siya sa paglalagay nyo po sa inyong mga altar. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog for today, at I hope meron kayo ng mga halaman na yan, ano, sa inyong bahay, ano. And yan po, pwede nyo silang ilagay doon sa inyong mga altar, ano. At ito pong mga halaman na ito ay maaari nating gawing gabay, ano. Sabi ko nga po sa inyo, manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, dahil itong mga halaman na to, kahit marami kayo sa bahay na to, kundi kayo magsisikap, ano, wala ring mangyayari sa inyong buhay, ano. Ang kasipagan po at yung ating mga pagpupursige, no, yan po yung magdadala sa atin para maabot natin yung mga hinihiling natin sa ating buhay. Ayan, thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood, at sana po nag-enjoy kayo, no. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye bye.